nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw ng Martes, September 22, 2015. Muling sumasa inyo mga kaibigan ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa pangalan po ni Francis Cancino, good morning po sa inyo lahat. Ako po si Alan Alianigue. Good Tuesday morning ka Alan. Magandang po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ahatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At syempre, mamaya po sa PTV Studios, mag-ahatid sa atin ng mga mainit na balita si Miss Ara Perez. Sandabayanan niyo ho yan, maya-maya mga kaibigan. Tuesday ngayon at syempre, malapit na matapos ang September. At sa buwan ho ng Nobyembre, mga kaibigan, ay meron ng deklarasyon na yung November 18 and 19 ay walang pasok sa lahat para sa buong National Capital Region o Metro Manila. Pero maliban dyan, Vivs, di ba? Maging ang Department of Education ay may deklarasyon na rin na November 17 ay suspended ang classes. Pero Pero, mahalagang i-take note na kailangan ng makeup classes, ano? Yes. Ito pong walang pasok sa November 18 and 19 ay para po bigyang daan itong APEC Summit dito mismo sa ating bansa. Yes. Dyan sa Pasay City para raw maiwasan yung traffic, ano, kaalan. Of course. At inaasahan na dadalo dyan yung 21 leaders, ano, ng iba't ibang bansa, kabilang na si United States President Barack Obama. So, nai-imagine natin kung halimbawang mga, ilan yun? 21 heads ng iba't ibang mga economies ang dadating sa Pilipinas at magkakaroon ng isang pagtitipon dito sa area natin sa Metro Manila. Mahalaga na maging very manageable ang traffic at mga bagay. So, markahan nyo na po mga kaibigan sa inyong mga kalendaryo, although matagal nang ini-anunsyo yan ng Malacanang, yung 18th and 19th of November, wala hong pasok yan sa trabaho, sa lahat ng level ng paaralan dito sa National Capital Region. And yung paanunsyo naman ng Department of Education ay simula pa lang 17th hanggang 20th ng November. Pero yung mga estudyante natin, kung wala man kayong pasok ng mga araw na yan, may paalala ho DepEd para doon sa mga principal, mga schools superintendent na dapat magkaroon ng make-up classes. Right. Samantala mga kaibigan, tayo po ay napapanood ng live sa People's Television Channel 4, IBC Channel 13. Panood din po tayo online sa www.ptv.ph. At para po sa ating mga taga-subaybay na gustong sumali sa ating talakayan, mag-text lamang po kayo sa aming numerong 0922-358-2679. At syempre, napapakinggan din ang ating broadcast sa lahat ng himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan sa buong Pilipinas at sa internet sa buong mundo sa pamamagitan po ng www.pbs.gov.ph. At pag nagbukas na yung page na yan, mga kaibigan, pakiclick lang yung buton ng Radyo ng Bayan. Narito na po ang ating mga tampok na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng sa Radyo Vision. Malacanang ikinatuwa ang pag-angat sa survey ni Presidential Standard Bearer at dating DILG Secretary Mar Rojas. Senadora Grace Poe muling nanguna sa survey sa pagkapresidente para sa 2016 national elections. MILF hindi umano pipigilan sa pagkuha ng sariling legal assistance ang mga miyembro nitong nahaharap sa kaso kaugnay sa Mamasapano encounter. At pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law, patuloy na isinusulong ng grupong All Peace Movement. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat.
at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Gising na po tayo upang matunghayan na ang mga balitang hatid ng media ng bayan. Ikinatuwa ng Malacanang ang pag-angat sa survey ni Presidential Standard Bearer at dating DILG Secretary Mar Rojas. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, maituturing na refleksyon ito ng ibayong pagtitiwala ng mamamayan sa kakayahan ni Rojas na mamuno sa bansa. Nagpasalamat naman ang Malacanang sa ipinakitang tiwala ng mga Pilipino sa pagpili kay Rojas para maipagpatuloy ang daang matuwid na isinulong ni Pangulong Aquino. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Ikinatuwa ng Malacanang ang malaking pag-angat sa survey ni Administration Presidential Standard Bearer Mar Rojas. Batay sa September 2 hanggang 5, 2015 SWS survey po mga Rojas na nagtamo ng 39% mula sa dating 21% na sinundan ni Vice President Jojo Marbinay sa 35%. Nanguna si Senator Grace Poe sa kabila na hindi pa nito pagdedeklara ng presidential bid nang isagawa ang survey. Itinuring na Malacanang na pagpapakita ito ng ibayong pagtitiwala ng mamamayan sa kakayahan nito mamuno sa bansa matapos formal na ring i-endorso ni Pangulong Aquino bilang standard bearer ng Liberal Party. We welcome the results of the latest SWS survey which shows Secretary Mar Rojas moving up to second place on the list of Filipinos' preferred presidential candidates. His improvement of 18 percentage points up from 21% last quarter to 39% is the biggest one recorded in the survey and reflects growing sentiment that he is the best leader to succeed President Aquino in 2016. Matang Malacanang sa ipinakitang tiwala ng mga Pilipino sa pagpili kay Rojas para maipagpatuloy ang daang matuwid na isinulong ni Pangulong Aquino. Sa naturang survey rin na itala ni Pangulong Aquino ang mataas sa satisfaction rating sa 64% mula sa dating 57% noong Hunyo. These two surveys serve as a successive votes of confidence from the public, reflecting the strong belief that Daang Matuwid has led to direct improvements in governance and the economy and should therefore be continued. During the past 5 years, we saw how Daang Matuwid revolutionized our country, restoring trust not just among Filipinos but also among members of the international community who followed our story and marveled at our transformation. Samantala, iginit ni Lacerda na patuloy niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang presidential spokesperson. Sagot ito ng Nawagan naman ni Senator at Vice Presidential Chis Escudero na dapat na ito magbitiw sa pwesto dahil sa mistulang nagiging tagapagsalita ito ng Liberal Party. Siguro maliwanag doon ang aking principal, si Pangulong Aquino, tumaya na kay Secretary Mar Rojas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Muli namang nanguna si Senador Grace Poe sa survey sa pagka-presidente para sa 2016 national elections. Batay sa survey ng social weather stations, nakakuha ang senadora ng 46%. Ayon kay Poe, ikinatuwa niya ang suportang ibinibigay sa kanya ng mga mamamayan. Samantala, iginiit naman ni Binay na hindi siya apektado ng naturang survey kung saan ito ni Rojas. Ayon sa Vice Presidente, hindi na masama ang 35% na rating. Kinumpirma naman ng abogado ni Senadora Grace Poe na si Attorney Alex Poblador na sumasailalim ang senadora sa isang DNA test upang patunayan ang kanyang pagka-Pilipino. Sinabi ito ni Poblador sa harap ng Senate Electoral Tribunal na kasalukuyang nagsasagawa ng oral arguments hinggil sa disqualification case na isinampa laban sa senadora. Mga kamag-anak ng posibleng mga magulang ni Poe umano ang sumasailalim din sa DNA testing, subalit hindi na idinitalye pa ng abogado kung ilan ang mga ito. Wala pang kumpirmadong petsa ang pagsasampa ng kaso ng Joint NBI National Prosecution Service sa DOJ hinggil sa 70 individual na pumatay mga miyembro ng Special Action Force sa Mamasapano noong Enero. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, pag-aaralan pa niya ang mga dokumento. Kaya naman kung hindi ngayong araw, bukas marahil itutuloy ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nadadawit na individual. Magugunit ang sinabi ni De Lima noong nakaraang linggo na binigyan na sila ng clearance ng Pangulo upang magsampa ng kaso laban sa 26 na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, 12 miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at 52 miyembro ng private armed groups. Hindi umano pipigilan ng Moro Islamic Liberation Front sa pagkuha ng sariling legal assistance ang mga miyembro nitong nahaharap sa kaso kaugnay ng Mamasapano encounter. Ayon kay MILF Chief Negotiator
Iqbal, karapatan ng kanilang mga miyembro na idepensa ang kanilang mga sarili at kumuha ng mga abogado. Dagdag pa nito, ang tangi lang nilang magagawa ay ang gamitin ng mga probisyon na nakasaad sa binuong mekanismo ng peace process. Partikular na rito ang pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Una nang sinabi ng MILF na ang mga miyembro nito na mapapatunayang sangkot sa Mamasapano encounter ay parurusahan batay sa Sharia law. Yan na po muna mga ulat para sa sandaling ito. Balik na muna sa inyo, Alan at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Mga kaibigan, ang oras po natin, 12 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Maya-maya po ang mga updates naman mula sa mga provincial stations ng PBS Radyo ng Bibigyan daan ko lang muna itong isang text message na pinarating sa atin. Magandang umaga po, Kuya Alan at Ate Vivian. Binabati ko lang po ng belated happy birthday to my tita Mating Remacha. Pagbati po ng Remacha family. Dito naman sa akin, good morning, beautiful Vivs and Kaalan. Taos-puso po ako nagpapasalamat sa mga at ipinaabot ang pagkilala sa haligi ng Agritechno Demo Forum na si Ka Francis Doc Nilo at Ka Sonny Estrella sa matagumpay at maluwalhating pagdiriwang ng 4th anniversary ng Agritechno Demo Forum. Mabuhay po kayong tatlo mula kay Bobby Ocampo ng City of San Jose del Monte, Bulacan. Good morning, ma'am, sir. Pakigreet naman po kami dito sa Green Grower Farm, Orion, Bataan. Sila Tita Jovi, Tita Piri, Poy Poy, Joper, Family, Atienza, at dyan sa La Carlota City, Negros Occidental, Lacsinto family. Greetings coming from Ricky Lacsinto. Maraming salamat po. And happy viewing to Felisa Barandino, Langlang, Repisida, Marshall Lagang, Nicole Tanyola, Elian Talian ng Barangay Limarayon, Calbayog City. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, narito ang ating unang bugso ng mga Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Bicol Region muna tayo mga kaibigan mula sa Radyo ng Bayan, Naga City. Narito ang report ni Pax Rengalota. Pax, good morning! Yes, mabalos Kaalan, malaking ginhawa sa mga Bicolano ang muling pagbuhay ng commercial trip kahit limitado lang ang biyahe nito. Noong nakarang Sabado, September 18, araw ng pista ng Nuestra Señora de Peña Francia, sinimula na ang commercial trip ng Naga, Legazpi at Legazpi-Naga. Mahigit sa 2 oras ang biyahe, umalis ng alas 5 ng umaga sa lungsod ng Naga at alas 5 ng hapon naman, umalis sa lungsod ng Legazpi. 10 piso ang minimum pamasahe sa unang kilometro at dagdag piso sa bawat kilometro. Ang dating bayad na 40 pesos, 20 pesos lang sa mga senior citizens at estudyante. Hindi lang mura ang pasahe, panawing maganda at sariwang hangin pa ang mararamdaman ng mga biyahero. 10 taon na walang biyahe ang tren noong 2006 nang humagupit ang malakas na bagyong si Reming at masira ang mga infrastruktura ng PNR. Ayon sa Regional Development Council o RDC, ang muling pagbiyahe ng tren malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng Region Bicol. Ang tren ang kinukonsidera pinakamurang uri ng transportasyon. Para sa Radyo Vision, Pax Rengalota ng Naga City, Camsur, Bigyan ng Bayan. Thank you so much, Pax Rengalota. Mula po yan sa Radyo ng Bayan, Naga City. Pumunta naman tayo sa Davao. Nariyan ang ating kasamang si Peng Alinio. Peng, magandang umaga. Konektado ka. Isang makulimlim na umaga sa inyong lahat. Umaabot sa 2 milyong mahigit ang halaga ng 5 sub-projects ng Philippine Rural Development Program o PRDP sa probinsya ng Compostela Valley Province. Para sa taong ito, ang inaprubahan na ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ayon kay Combal Province Governor Arthur Uy na ito ay kabilang sa mga naunang proposal PT1 build sub-projects na isinamunti ng lokal na pamahalaan ng Combal sa Department of Agriculture sa pamamagitan ni DA-ONC Regional Director Remelin Ricoter. Sa 11 proposed PRDP1 build sub-projects ay 5 agad ang inaprubahan ng Malacanang para sa 2015. Ang pinakamalaki anyo na proyekto dito ay ang naaprubahang concreting sa Pangutusan na Bunturan New Alegria Compostela Farm to Market Road o SMR na nagkakahalaga na mahigit 100 milyong piso na may layang mahigit 11 kilometro. Malaki naman ang pasasalamat ni Uy sa Pangulong Aquino sa napakalaking tulong ito para sa kaunlaran ng probinsya ng Combal na una ng tinamaan ng pinakamalakas na bagyong Pablo noong ika-4 ng Disyembre 2012. Para sa Radyo Vision, Peng Alinio ng Davao City, Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio mula sa Davao.
Mula sa Davao, punta tayo mga kaibigan diyan po sa Radyo ng Bayan, Dagupan City, lalawigan ng Pangasinan. Narito ang report ni Aimee Casino. Aimee, good morning! Aimee! Okay, babalikan natin maya-maya si Aimee Casino mula po dyan sa Radyo ng Bayan, Dagupan City. 17 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. I-check natin uli. Okay, mamaya na babalikan natin si Aimee mula sa Dagupan City. Yes, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Mula sa ating kasamang si Jessie Basco. Jessie, maganda umaga. Magandang umaga rin sa inyo dyan, Vivian at Kaalan. At magandang umaga po. Narito na ang latest sa lagay ng panahon. Patuloy po nating binabantayan ang tropical depression o yung bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina ngang alas 2 ng umaga, huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 2,220 kilometers. Silangan po yan ng Luzon. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, posibleng bukas o sa araw ng Huwebes ay pumasok po ito sa ating boundary pero hindi naman nakikitaan ng pagtama sa lupa. Bagamat hindi po ito landfalling, posibleng mapalakas nitong tropical depression ang southwest monsoon o yung hanging habagat na direktang makakaapekto dito po yan sa may kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. So asahan po natin sa mga nabanggit na lugar ang pagkakaroon ng maulan na panahon na susunod na araw. Samantala ngayong araw ng Martes, tuloy pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa pagpapaulan dito po yan sa may bahagi ng Visayas hanggang dito yan sa may Mindanao area. So ibig sabihin magdadala po ito ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po yan sa may western section ng Visayas kasama ang Davao Region, ang Northern Mindanao, ganun din ang probinsya ng Mindoro. Ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa kabilang dito ang Metro Manila ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero paalala ng Pag-asa, gaya kahapon, posibleng maranasan pa rin natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan at ang pulu-pulong pag-ulan. At sa puntong ito, silipin na po natin ang nilalaman naman ng forecast ng Pag-asa. Para sa Baguio City, asahan po natin ang generally good weather conditions. Simula po yan bukas at magpapatuloy naman yan hanggang sa araw ng Biyernes. Dito po sa atin sa Metro Manila, good weather condition din maliban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms sa susunod na 3 araw. Para naman sa Metro Cebu, dito po mataas ang posibilidad na makaranas po kayo ng maulap na kalangitan at merong kasamang mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dala po ito ng Intertropical Convergence o ITCZ at asahan po ang ganitong klase ng panahon simula Wednesday hanggang Friday. At para naman sa Metro Davao, maulan na panahon rin po ang aasahan bukas, kaya naman huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong tuwing tahanan. At para naman sa darating na Huwebes at Biyernes, asahan po ang good weather conditions sa inyong lugar. Sa Zamboanga City, mataas po ang chance na makaranas kayo ng maulan na panahon at posibleng may kasama pa yung mga pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura nyo po nasa pagitan yan ng 24 to 32 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DUST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan. Okay, 20 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga. Balikan natin ang Radyo ng Bayan Dagupan. Nasa linya na si Aimee Casino. Aimee, good morning! Okay, maraming salamat kasamang Alan, kasamang Dave. 4,000 Dagupenyo ang nakibahagi sa isinagawang International Cleanup Drive noong Sabado. Nalagpasan nito ang 400 target na partisipante mula sa iba't ibang grupo kay sektor. Ang International Cleanup Drive ay sinasagawa tuwing buwan ng September bawat taon na sinimula ng Ocean Conservancy na isang worldwide non-governmental organization na nagproprotekta sa mga karagatan at pangalamang dagat mula sa mga tunituniladang basura na itinatapon bawat taon. Dito sa Dagupan, pinanguna naman mismo ni Mayor Belen Fernandez ang naturang aktibidad. Maliban sa paglilinis sa mga coastal area, pati ang mga river at creeks sa lungsod, ay sinuyod din upang linisin at tanggalin ang mga basurang nakabalik
Isinabay na rin sa nabanggit na aktibidad ang pagtatanim ng 400 puno ng nyog sa isang island barangay sa lungsod. Bukod sa mga City Hall employee, aktibong nakibahagi rin sa nasabing clean-up drive ang mga residente, mga guro, estudyante at mga volunteer group. Para sa Radyo Vision, Amy Casinio, Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you, Amy Casinio. Direkta mula po dyan sa Radyo ng Bayan, Dagupan City. At sa oras na 22 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Patuloy po ang pagbawi ng piso kontra dolyar sa palitang 46 pesos and 49 centavos. Ang palitan naman po ng Japanese yen ay 0.39 centavos, UK pound 72 pesos and 22 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 18 centavos, Australian dollar 33 pesos and 60 centavos, Real 12 pesos and 40 centavos, at Euro 52 pesos and 52 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kaibigan, huwag kayong kakalas dyan. Magbabalik maya-maya ang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 24 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. At sa puntong ito, meron tayong makakausap na isang engineer, isang Filipino inventor. At syempre, pagka Pinoy, ibang klase yan. Pag merong imbensyon, kinakailangan bigyang pahalaga natin. At mapapag-usapan ho natin kung ano rin ang importance o kahalagahan nitong kanyang imbensyon na ito. Vibs, please do the honors sa pagpapakilala sa ating Filipino inventor na bisita natin this morning. Kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, ang inventor po ng alkaline water maker gadget. Siya po ay si Engineer Rodrigo Duque. Magandang umaga po, Engineer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ako'y nagpapasalamat sa pagkakataon para may pakilala natin itong ating invention na ito. Yan. Proudly Philippine-made. Ika nga, ano? Opo. Yeah. So, Engineer Duque, bigyan mo muna kami, sir, ng overview dito sa pag-uusapan natin o tatalakayan natin na imbensyon. Ano ito? Kanina, tinitingnan ko off the air paglabas doon sa gadget na inyong inimbento ng tubig, malinis na, pwedeng inumin. Sige nga po, bigyan nyo kami ng background tungkol dito sa ating pag-uusapan na imbensyon. Itong invention natin ay isang simpleng gadget na gumagamit ng mga espesyal na filtration para i-filter natin yung mga tubig na nanggagaling sa nawasa o deep well, at pagkatapos ito na filter, ini-sterilize para mapatay lahat ang klaseng bakterya at mga virus. At ito, nagpo-produce siya ng tinatawag natin na oxygenated alkaline water. Okay. Yeah. Sir, tanong lang po dito sa oxygenated alkaline water. Ano po ang pinagkaiba nitong oxygenated alkaline water sa regular alkaline water? Okay. Ang pagtawag nating oxygenated alkaline water, ito mataas yung oxygen level niya. Ng tubig mismo. Ng tubig. Kumpara dun sa ordinary na alkaline water. Yung ordinary alkaline water, ito lang mataas ang mineral content. Pero wala siyang oxygen. Itong tubig natin dito, kombinasyon ng mineral at saka yung oxygen. Okay. Dahil yung mineral hindi natin tinatanggal. Okay. Pagkatapos, ini-sterilize natin yung tubig gamit ang ozone. Na eventually yung ozone na yan, bumabalik siya sa standard oxygen in the form of dissolved oxygen. Kaya oxygenated ho yung tubig natin. Sir, ano po ba ang epekto sa katawan kung halimbawa ang tubig na iniinom mo ay maraming oxygen? Okay.
Ang katawan natin, kailangan natin ng oxygen. Oh yes, of course. Para sunugin yung ating kinakain. Kaya lang, sa panahon na ito, na dahil sa pollution, yung oxygen content ngayon ng hangin natin, napakababa na. Okay. Kaya ang nangyayari dyan, yung ating nilalanghap na oxygen bumaba, na hindi na kayang tustusan yung pangangailangan natin para sunugin yung ating kinakain. So, dahil sa kulangan natin ng oxygen, ang nangyayari, karamihan ng kinakain natin, yung iba, nagiging asido. Okay, so acidic yan sa katawan natin. Dahil nga yung kakulangan ng oxygen, tinatawag na fermentation process. Na kung saan, ang nangyayari ito, nagkakaroon tayo ng lactic acid doon sa loob ng cells natin. Kaya pag tagal-tagal at naging acidic yung loob ng cells natin, yan ang pinamumugaran ng napakaraming sakit. Isa rito yung cancer. So, ang cancer, sabi ng isang scientist na si Dr. Otto Warburg, na nanalo ng Nobel Prize noong 1930s, ang sabi niya, the primary cause of cancer is the lack of oxygen respiration on the cellular level. So siya nagpapatunay na talaga ang cause ng cancer is the lack of oxygen doon sa katawan natin. Okay. So ito pong oxygenated alkaline water, is it safe to drink it on a daily basis? Yes, it's very, very safe, Kasi ang kailangan nga natin para yung acidity ng loob ng katawan natin ma-neutralize, Ang isang source ng pang-neutralize natin is yung alkaline water, maliban dun sa mga alkaline foods na kinakain natin. Okay, sir. So ito pong inyong invention, yung oxygenated, yung nagpo-produce ng oxygenated alkaline water, ay inaasahan na ibabalansehin yung acid levels po sa ating katawan. I am curious, meron din po bang side effects halimbawa kung halimbawa too alkaline naman po yung ating katawan? Okay. Wala naman hong side effect for as long as yung alkalinity niya due to oxygen. So the more oxygen, mas maganda, Kaya nga sa ngayon meron tayong yung iba may pinagdadaanan sila yung oxygenation process para sa ganun makakuha sila ng mas maraming oxygen sa katawan, So itong tubig na ito, itong source ng mataas na oxygen. Okay. Na pag inabsorb ng dugo, ang dugo naman ang magdidistribute nito sa lahat ng cells natin para maging alkaline yung cells natin. Ayun, okay. Babalikan ko ng konti yung proseso na dinadaanan ng tubig. Kanina sabi nyo, yung tubig na maaring galing sa deep well, kasi ibang kababayan natin may sariling deep well, So, pagka ganyan, ibig sabihin yung kalidad ng tubig na maaring galing sa deep well hindi ganun kalinis. Dito, pag idinaan ba dito sa prosesong ito, pati yung mga dumi na taglay ng tubig nalilinis. Maliban doon sa nagiging oxygenated at saka nagiging alkaline yung tubig, nalilinis din ba? Kung tawag ba, nafi-filter ba yung dumi na initially taglay ng tubig para masabi talagang safe to drink siya? Okay po. Meron tayo yung proseso na ginagawa na kung saan, kung ang source ng tubig natin ang mga deep well, gumagawa tayo ng tinatawag ng electronic flocculation muna. Okay? So, ang ginagawa natin, dahil sa deep well, napakaraming contaminants sa deep well. Andyan yung iron, manganese, andyan yung hardness ng tubig na nagkukos ng lime scale. So, ang lahat ng ito, ang kailangan natin, palakihin muna natin yung mga suspended na particles na yan para madaling i-filter. So, ang ginagawa yung traditional yung way is to add yung chemical flocculants. Okay. Para tinatawag ma-flocculate, magiging mas malalaki ang particle size, madaling i-filter. Dito sa atin, naglalagay ho tayo ng tinatawag na electronic flocculation. Kung makikita natin yung bomba rito sa harap, may electronic flocculator na ang purpose nito is mag-induce siya ng electronic waves dun sa loob ng
ng tubo at ito, charge niya yung lahat ng particles doon sa loob para sama-sama sila, mag-flock na tinatawag. Okay. Tapos making it easier to filter. Easier to filter. So, meron naman tayong special filter na kung saan itong filter na ito negatively charged na filter. Yung pangalawang filter. No? At ang ginagawa nito, inaabsorb niya yung lahat ng mga naging malalaking flux. No? Isa doon yung iron and manganese. So pagkatapos nun, dumadaan siya sa filtration na micro. No? Okay. Microfiltration na kung saan lahat ng mga sediments na maliliit, pinifilter out niya. Okay. O, paglabas nito, yung tubig na yan is filtered water. Pero hindi natin tinanggal yung mga minerals, good minerals for the body. No? So pagkatapos noon, ang ginagawa natin is ini-sterilize natin gamit ang ozone sterilization. Bakit ozone ang ginagamit natin pang sterilize? Dahil ozone napakabisa yan, napakalakas. Doble ang lakas niya sa chlorine at yung bilis na pag-sterilize, pampatay ng lahat ng klaseng bacteria or virus is 3,000 times faster. Ang side effect niya, napakaganda dahil ang side effect niya is oxygen. Dahil yung ginamit nating ozone na pang-sterilize sa tubig, bumabalik siya sa standard oxygen. Kaya tinawag natin na yung product natin is oxygenated alkaline water. Okay. So, ito pong prosesong ito ay 4-step approach, sir. Mayroon po tayong 4 na malalaking machines po dito. Ganun po ba yun? Ito po, yung pakita natin dito, meron tayong pump na ito yung nagbobomba ng tubig. Halimbawa, galing nga sa poso, galing sa maring sa river or water. Dadaan sa unang filter. Ito yung tatawag nating na special filter na kung saan tinatanggal yung mga sediments na yan, yung mga laki, naging flux. No? Yung pangalawa is a microfilter. No? Dito sa microfilter pa lang, ang bacteria hindi na siya makakapasok. Okay? So pagkatapos niyan, papasok dito sa loob ng sterilizer natin. Sa loob ng sterilizer, bago siya i-sterilize, dumadaan pa siya sa magnetization process. Ano naman ang ginagawa ng magnetization process? Magnetize mo yung tubig, nagiging mas pino yung struktura ng tubig. Okay. Pinapaliit niya. So pag mas maliit yung struktura ng tubig, mas madaling pumasok sa loob ng katawan natin. Okay. No? It's very hydrating, no? So after that, pupunta ngayon dito sa ozone sterilization na kung saan naghahalo yung ozone at saka yung tubig para sa ganon magiging sterile at yung lalabas sa kanya is already oxygenated alkaline water. Nakikita po natin dito sa ating studio, itong nasa kaliwa na bottle ay medyo madilaw na po yung tubig, medyo ma-brown na nga po. At pagkatapos po dumaan dito sa prosesong binanggit ninyo, sir, ay mukhang malinis na po. Clear water na siya. Lahat po ba or kahit anong po bang uri ng tubig kapag po ipinasok dyan ay nagiging ganyan po kalinaw at kalinis? Okay. Itong machine natin dito, itong special na machine, no? Na ginagamit natin. Depende sa application. Opo. So kung tayo at klaseng tubig natin ganyan. Yung halimbawa yung ganyan ang kulay mismo, ha? Brownish. Brownish na yan, no? Ito, pag pinadaan natin dito, sabi ko, may flocculation process tayo, may special na proseso na dinadaanan, makakagawa tayo ng tubig na ganito kalinis. Wow. No? At ayan. Ready inumin na, pwedeng inumin. Ready inumin na, potable. Ang pinaka-importante na pagkatapos mong i-filter yung tubig, paano mo i-sterilize? No? So yung sterilization process natin, kung minsan pag yung tubig, yung source ng tubig natin maraming contaminants, kailangan natin ng special sterilization, yung tinatawag nating advanced oxidation process. Advanced oxidation process. So maraming mga pinaghahalo-halin natin doon para ma-process natin yung tubig para drinkable water siya. Okay? So ito yung nagiging problema sa mga probinsya na kung saan even mga water districts, no, na pagdating ng tag-ulan, hindi na sila makapag-produce ng clear water dahil nagiging turbid yung water dahil nga sa source ng water, kung minsan river water sila. So dito sa teknolohiya na ito,
maipaprocess na natin yung ganong klaseng tubig at buong taon magkakaroon ka na ng malinis na tubig na pwedeng inumin ng ating mamamayan. Ayun. So, mahalaga halimbawa ng probably isang barangay o isang LG, kaling kulang ang source nila ng potable water, ay kung may ganyan sila, kahit na yung tubig ulan na naiipon halimbawa sa mga containers, pwedeng dumaan sa prosesong yan and eventually yung tubig ulan safe inumin. Opo, yeah. Safe na safe kong inumin dahil sa proseso na ginagawa ko natin. Ayun, maganda. Mayroon po tayong texter dito. Magkano po ang isang machine? Engineer Duque mula kay Mark ng Makati. Okay. Marami ho tayong modelo. No? Yung pinakamaliit nating modelo, yung para sa bahay, yung household model. Dito sa Metro Manila, yung isang maliit na modelo na yun, na parang ganito rin, na isaksak mo na lang doon sa source ng water, noon is alkaline water na, oxygenated. Sa Metro Manila is 55,000 yung set. Okay. No? So ito, nagpo-produce na tayo ng 150 liters per hour. Yun ang capacity niya, no? At ang maganda pa nito, pag ginamit natin sa bahay, hindi lang gumagawa tayo ng alkaline water na oxygenated, kung hindi, nagagamit pa natin yung tubig na yan pang-sterilize ng ating mga kinakain, mga food preparations, no? Napaka-importante yan kasi kung minsan yung mga piniprepare natin, may mga bacteria, may mga virus. Okay. At kung hindi natin na sterilize mabuti yan, tayo ang nako-contaminate, no? Especially kung minsan mga fruits, vegetables, ini-sprayhan nila ng pesticides. Yes. Ini-sprayhan nila ng mga chemicals, mga fertilizers, no? Dito sa tubig nito, pag yan binabad mo yung mga yan, mga ilang minuto lang, na-oxidize mga chemicals na yan. Kaya napakaganda ho nito. So, for purposes of safety, ito yung isang pinakamagandang investment ng isang pamilya. No? Ito pong nakikita nating model dito, ito po yung household model na sinasabi ninyo? Hindi ho, itong household. Ito yung high-end na model na kung saan ginagamit natin sa mga commercial, industrial. No? So, meron pa kaming mas malaki na modelo dito na ginagamit natin sa mga water refilling stations. Okay. No? Yung malakihang volume ng tubig na. At ito, nagpo-produce na siya ng oxygenated na alkaline water. Very, very simple ang proseso. Actually, yung proseso nito, similar dito, meron lang tayong isang mas malaki pang filter na ito yung nagfi-filter ng mga sediments naman. No? So, ang kagandahan naman ito, kung sa water station, meron tayong bottle sterilization. So, na-sterilize natin yung loob ng bottle na kung saan ito yung problema ng karamihan ngayon na bakit sinasabi nila na bakit after ilang araw nagiging panis ang lasa ng tubig, no? Ang dahilan doon dahil yung bottle, no, yung bote hindi na sterilize. Nandun pa yung bacteria at pag nilagyan mo ng mas linis na tubig, mga ilang araw pa lang yan, panis na yung lasa ng tubig. Okay. Panghuli na lamang mula sa akin na engineer, curious lang po ako, ano po ba yung naging motivation ninyo or inspirasyon ninyo para imbentohin ang itong gadget po na ito? Okay. Itong gadget na ito, nagkaroon ako ng inspirasyon, no, para i-develop. Dahil nung mga 2005, kami ng wife ko meron kaming advocacy, no, na kung saan kami nag-volunteer, no, as volunteer sa Gawad Kalinga. So nang namatay ang Gawad Kalinga, ito yung ating binibigay na parang suporta doon sa mga mahihirap, no, na mga lugar. So merong isang lugar sa Caloocan na kung saan nung kami nagse-serve doon, nagtayo kami ng isang water refilling station, no, na kung saan ito'y naging livelihood nung lugar na pinag-servan namin. No? At nung time na yon, yung problema doon sa lugar ay yung mga waterborne diseases. At akmang-akma, ika nga yung ganitong... No? So, ang isa doon, yung amoebiasis na problema. Yes. Okay, amoebiasis, mahirap yan. Nagtatago sa loob ng katawan natin yan. Hindi lumalabas. No?
So nung ginawa namin ito, water refilling station, ang yung nangyari dito, nag-provide ng malinis na tubig, no? At na-correct yung problema ng amoebiasis, no? Kasi yung time na yun, yung source pa ng tubig nila, mga deep well. Na yun, dahil nga sa mga septic tanks, nagkakaroon ng seepage ng dumi at nasisipsip ito ng deep well. Kaya yung tubig nila contaminated. Okay. So nakita ko ito na napakaganda yung resulta. Sabi ko, mas maganda siguro kung makadevelop ako ng mas maliit na mas simple na wala ng mga tangke, wala ng mga bomba, walang masyadong filter. At ito, na-develop ko ito nung 2009, nung wala na kami sa lugar na yon. At isa rin na nag-udyok sa akin na i-develop ito dahil yung business ng anak ko na panganay namin is food catering. Ayun. Okay, nako. So, tama-tama. Yes. Panlinis sa mga prepare. Okay. Yes, sir. So, Engineer, siguro magkakaroon tayo ng iba pang mga pagkakataon to discuss further itong inyong invention. We'd like to thank you, sir, for joining us this morning at pinakita at pagmalaki natin itong imbensyong Pinoy mula kay Engineer Rodrigo Duque. Sir, thank you for joining us this morning. Maraming salamat po, sir. Yeah, maraming salamat din po at pagkakataon na binigay sa akin para maipaliwanag ko ito at bigay din natin itong invention na ito, may share natin sa mga kapatid natin nangangailangan ng produktong oxygenated alkaline water. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong imbensyon. Nakapanayan po natin mga kaibigan, inventor ng alkaline water, si Ginoong Rodrigo Duque. Okay, oras natin, 44 and a half minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Narito ang ikalawang sigwada ng mga provincial reports natin. Unahin natin gawi po ng Mindanao, Radyo ng Bayan, Hingoog City. Narito si Merly Ledesma. Merly, good morning! Yes, maayong buntag. Sinabi ni Peso Manager Jesse Reyes, sisimulan ngayon ang 2 araw na job fair sa Penthouse City Hall ng lungsod bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng serbisyo sibil kung saan bukas ng gabi gagawin ang culmination program ng pamahalaang lungsod sa Pangayahay sa Pantalan. Anya ang job fair ay saklaw ang mga serbisyo mula sa Logistics Authority Region 10 para sa authentication ng mga dokumento gaya ng birth at marriage certificate at NBI Region 10 para sa clearance dahil walang tanggapan ang naturang mga ahensya dito sa Hingoog. Pinikayat niya ang ibig mag-apply ngayon na maging handa sa kanilang resume at iba pang dokumento para sa maaring papasukang trabaho mula sa lokal at overseas firms. Para sa Radyo Vision, Merly Ledesma, Hingoog City, Media ng Bayan. Thank you, Merly Ledesma mula sa Radyo ng Bayan, Hingoog City. Dumako naman tayo sa Baguio City. Nariyan po si Andre Amadeo. Andre, naimbagabigat, konektado ka. Pagkabigat na Vivian and Alan, suportado ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio ang panukalang batas na nagsususog sa Act 4653 na may kaugnayan sa pagpasok ng mga segundamanong kasuotan sa bansa. Sa isang resolusyong inakda ni Councilors Lourdes Tabanda at Fred Bagbagan, nagkaisang sinuportahan ng mga konsehal ang panukala ni Congressman Rufus Rodriguez at Maximo Rodriguez Jr. na gawing legal ang importasyon ng mga segundamanong damit sa bansa. Ayon sa konseho, napapanahon ang pagsusog sa batas dahil yumayabong ang industriya ng wagwagan hindi lamang sa lungsod ng Baguio kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Sa katunayan nila, naging isang tourist attraction ang wagwagan na dinarayo hindi lamang ng mga turista kundi maging ang mga artista. Ang legalisasyon sa importasyon ng mga segundamanong damit ay magbibigay daan upang makolekta ng tamang buwis para rito at mapigilan ang ilegal na importasyon. Matatandaan na ilang operasyon na isinagawa ng Bureau of Customs sa mga bodega ng wagwagan sa lungsod ng Baguio dahil sa manoy hindi pagbabayad ng buwis. Para sa Radyo Vision, ito po si Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Andre Amadeo mula sa Baguio City. Mga kaibigan, sa puntong ito, kumustahin natin ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Darito si Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Charlie, good morning!
Yes, good morning sa iyo, Ka-Alan, and Ka-Vivian. Ganon din sa mga tagapakinig at tagapanood ng PTV4 Radyo ng Bayan. At sa mga oras na ito, ating baybay ng iba't ibang mga lansangan sa Metro Manila. Unahin natin ang southbound lane ng EDSA. Nagkakaroon na rin po ng bagyang pagbagal dyan sa may Bansalangin na papunta naman dito sa may MRT North Avenue Station. At pagsapit dito sa may paakyat ng Timog flyover, mabagal na rin po ang daloy ng trapika hanggang makarating naman sa may Rochester sa White Plains. At muling babagal pagdating naman ng Ortigas MRT Station all the way to Bonnie Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, may katamtaman na rin ang daloy ng trapika sa may FP Harrison na patungo naman ng tramo hanggang makarating sa may tapat ng Philtranco Terminal. At muli tayo makaranas ng katamtaman hanggang sa may pagbagal na daloy ng trapika. Pagsapit dito sa may Corinthian na patungo ng White Plains hanggang makarating naman dyan sa may Service Road at U-turn slot ng Santolan. Samantala, dumako naman tayo sa may C5 at Katipunan ang southbound. Ay bahagyang bumabagal na rin po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Old Balara patungo ng CP Garcia hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo intersection. At pagsapit ng Libis area, may katamtaman na rin po ang daloy ng traffic all the way to Calle Industria. At muli tayo makaranas ng bahagyang pagbagal pagdating ng Lanusa hanggang sa may Bagong Ilog flyover pababa ng Pasig Boulevard ground level. Northbound lane naman ng C5, may katamtaman lamang ang daloy ng traffic dito sa may Libis area. At pagsapit naman dyan sa may Aurora Katipunan, muli tayo makakaranas ng pagbagal sa may flyover hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo intersection. Number coding natin for today, araw ng Martes, ending number 3 and 4. At yan po ay magsisimula ng alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. At ang window para sa mga apektadong pribadong sasakyan ay sa pagitan ng alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon na pwede silang bumiyahe, subalit bawal lamang pumasok sa loob ng Makati at Las Piñas. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA Hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosaris nag-uulat. Thank you, Charlie Nozares, MMDA Metro Base. Ang oras natin, base sa Philippine Standard Time, 11 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Alamin na po natin ang karagdagang mga balita mula kay Ara Perez. Maraming salamat, Alan at Vivian. Tiniyak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na hindi magkakaroon ng kaguluhan sa kahit pa maantala ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law. Ayon sa tagapagsalita ng Civil Military Affairs Department of the MILF na si Von Alhaq, hindi gagawa ang kanilang grupo ng anumang hakbang na makaaapekto sa seguridad sa rehiyon. Dagdag pa nito, nirerespeto ng MILF ang kanilang nilagdaang kasunduan sa gobyerno at hindi sila susuko hanggat hindi nakakamit ang kapayapaan sa Mindanao. Sa kabila ng ilang mga hamon, nananatili umanong tiwala ang MILF. Samantala, patuloy na isinusulong ng grupong All Peace Movement ang pagpasa sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Balitaan mo kami, Edwin Eusebio. Kapayapaan sa Bangsamoro at buong bansa. Ipasa ang BBL. Ito ang nagkakaisang sigaw ng panahon ng All Peace Movement. Ang kilusang binubuo ng iba't ibang kilusan na kinabibilangan ng grupong We Act 1325, UNIPAD o United Youth for Peace and Development, All Out Peace at Philippine Miss Your Partnership. Nakiisa sa pagtitipon ng mga ito si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na siyang chairman ng Ad Hoc Committee on BBL. Bilang simbolo naman ng peace campaign, namahagi ng crane origami o folded paper art ang mga pro-BBL organizer. Ayon kay Rodriguez, inaasahan nilang makikisa na ang Senado sa BBL version ng Kamara para sa kapakanan ng Mindanao Peninsula. Inaanyayahan din ng mambabatas ang lahat na bisitahin ngayon ang exhibit on BBL na nasa North Wing ng gusali ng Batasang Pambansa. Isinabay ang panawagan ng pagpasa sa BBL sa pagunita sa araw ng deklarasyon ng martial law sa Pilipinas kung kailan ng mga Pilipino ng pamahalaang diktadurya. I join all of us here today and the entire Filipino nation in observing the International Day of Peace as approved by the United Nations in 1981. Likewise, this month, September, has been declared as the National Peace Consciousness Month of our government, and we have already started the exhibit called Ipasa na ang BBL right in the House of Representatives
at the North Wing. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio. Ipinabot ng Pilipinas ang pasasalamat sa kooperasyon na ipinagkaloob ng Thailand government ng pagkaaresto kay dating Palawan Governor Joel Reyes at kapatid nito na si dating Coron Mayor Mario Reyes. Nahuli ang dalawa sa Phuket, Thailand kahapon. Suspect ang mga ito sa pagkamatay ng environmentalist at broadcaster na si Jerry Ortega. Ang Reyes Brothers ay kabilang sa Big Five na ipinapahanap ng pamahalaan. Kabilang dito ang naunang nadakip na sina dating AFP officer Jovito Palparan at businessman Delphin Lee. Kasama rin dito si Dinagat Congressman Ruben Ecleo na kasalukuyan pang hinahanap ng mga otoridad. The President has said that the government will go after the fugitives, and the recent arrest of Governor Reyes and his brother proved the resolve of the government. We thank the cooperation and assistance of the Thailand government in the arrest of the Reyes brothers. Binigyang diin ni Justice Secretary Leila de Lima na tutol ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng special treatment sa magkapatid na Reyes na nahuli sa Thailand. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Binigyang diin ni Justice Secretary Leila de Lima na tutol ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng special treatment, partikular sa Reyes Brothers na nahuli kahapon sa Phuket, Thailand. Ang magkapatid na sina dating Palawan Governor Joel Reyes at dating Coron Mayor Mario Reyes ay ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa environmentalist at journalist na si Dr. Jerry Ortega noong Enero taong 2011. The DOJ, we are always against any special treatment. No, they are fugitives and therefore sila ilalagay sa tamang kulungan. But pending the issuance of the commitment order by the court, ay kailangan muna sila either sa NBI detention facility or sa PNP custodial center sa Camp Crame or pwede rin sa BJMP. Ayon kay De Lima, inatasan niya muna ang Bureau of Immigration na i-double check ang naturang impormasyon galing sa Interpol Manila bago gumawa ng formal na anunsyo. Ng Thai immigration authorities yung deportation papers nila. And syempre may susundo sa kanila from our end. It's probably PNP. Sa oras na ma-deport na ang Reyes, ang RTC Palawan muna ang mag-i-issue ng commitment order kung saan i-detain ang dalawa. Korte, RTC Palawan, Puerto Princesa Palawan, ang mag-i-issue ng commitment order kung saan talaga sila dapat i-detain. Kaugnay naman sa pagtakas ng magkapatid papuntang Thailand, nag-issue naman daw kaagad ang otoridad ng Interpol Red Notice upang mabalaan na iligal na nakapasok ang Reyes Brothers sa Thailand. Isa rin daw sa mga tinitignan ng kagawaran ang posibleng kutsabahan na naganap kaya nakaalis ang magkapatid sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Martes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. Ako po si Ara. Balik na sa inyo, Alan at Vivian. Maraming salamat, Ara Perez. Samantala, ilang mga mensahe lamang. Good day po, Sir Alan, Ma'am Viv. Salamat po. Kay Ka Francis, salamat nga po pala last Saturday. Grabe, ang daming tao dyan mula kay Jin ng Nova, Quezon City. Binabati ko po ng happy 18th birthday si Mary Chris o Maris Racal na siyang nagpasikat ng kantang Tanong Mo sa Bituin. Sir, yan po bang machine nyo nakakapatay ng mga bakterya, yung po bang tubig na process? Pwede po ba sa mga baby mula kay Ronald Ong ng Binondo? Tinanong po natin ito kanina sa guest natin at ang sagot po niya ay opo, safe po ito para inumin ng mga babies at kahit na rin po yung mga alaga nating hayop. Okay, isa lang ito. Happy, hi, good morning, Sir Alan at Miss Bibbs. Batiin ko lang po ang Pangan, Waminal, Polison na nakikinig ngayon from Marisol Pangan, Babanto sa Kabuyuan, Hingoog City. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga kanonood lang, maaari nyo po kaming panoorin online sa www.ptv.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At sa pangalan naman po ni Ka Francis Cancino, ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.